Magandang gabi sa lahat. Hi, Ma'am Kai. Hello, Bernadette. Magandang gabi po sa kasama natin ngayong gabi at sa mga manonood after this. Magandang gabi. Good evening, Berna. How are you? Okay naman po. Cute pa Ah, din. Oo nga. Para tayo. Yes. Lahat tayo. Oo. Ayan. At ngayong gabi, tayo Yes, ay cute para sa topic na transformative youth and adult learning and education for a peaceful planet. Let me just quickly share my screen. Ayan. ah, Nakita na po ba? Okay. ang sarap naman na Ayan. na yung title. Ayan po. Yan. Yes. And ngayong gabi po, nasa episode 35 na tayo ng Senior City Kwentuhan. At again, ang ating pag-uusapan ay ang naganap po na ASBASE BLDC or Basic Leadership Development Course 2025 sa Sri Lanka na may tema po na Transformative Youth and Adult Learning and Education for a Peaceful Planet. Ayan. Kaya po si Berna ngayong gabi ay host na guest pa. Yes. Opo, kasi tayo po ay ang naging representative ng PRM para po dito sa ASBE. Pag sinabi po nating ASBE, mamaya pag-uusapan po natin. Pero um, short term po siya ng Asia South Pacific Association for Basic and Adult Learning, Adult Education. Education, yan. At parang every 2 years ba ang kanilang basic leadership development course. At para sa taong 2025, ginanap po ito sa Sri Lanka. Kaya yung ating poster ay may mga kulay at flag Flag. symbols and flag colors ng Sri Lanka. Yan, nasa kaliwang banda. Gold rin ba? Gold and maroon? Yes po. Para palang UP. May So, ano pa, oh? Green. Okay. fighters pala tayo. Yeah. Ayan. Episode 35. Yes Okay. po. At bago po tayo mag-go pa sa mga susunod po nating talakayin. So, currently po naka-livestream po tayo sa iba't ibang Facebook pages po ng ating mga partners. Nandyan po ang senior sa panahon ng COVID, yung Lapis o CISO, yung Inet Philippines, and of course po sa Facebook page din ng PRM o Philippine Rural Reconstruction Movement. At Ayan. bago rin tayo pumalaot din, Burns, paalala lang po sa kasalukuyang nanonood sa atin na yung mga live na nanonood dito sa live stream na ito ay alam naman po natin na parating ang Super Typhoon Uwan na malaki ang sasakupin sa bansang Pilipinas. So tayo po ay maging handa kung kayo po ay nasa mga alanganing lugar na maaaring maapektuhan ng baha o ng landslide o ng ah, malakas na hangin. Makinig po tayo sa ating mga local governments kung kailangan may evacuation, kung kailangan may iba pang paghahanda. So kahit hindi po muna kayo manood ngayon dahil may nasa YouTube naman po ito pagkatapos ng live episode na ito. So mas mahalaga pong makapaghanda tayo ngayong gabi hanggang makabukas ng gabi sa bagsak at paglandfall ng Super Typhoon Uwan. Yan, yun po muna. At ngayon naman ay magsisimula ng magkwento si Bern na meron po siyang inihandang PowerPoint, ilang mga photos at mga videos para mas maunawaan natin at mas ma-appreciate ano ba itong kanilang BLDC, yung Basic Leadership Development Course para sa taong ito na may temang Transformative Youth and Adult Learning and Education for a Peaceful Planet. Kahaba, ano kaya ang ibig sabihin? Ayan po. Maraming salamat, Kai. Pero bago po ang lahat, ayan po. Ito na po yung Ah, quick lang po, sharing na. Ito po yung graduation ceremony na. Oo. So, ang nakabunot po ng pangalan ko ay si Shireen. So, ay, baliktad po. oh, Binunot ko yung pangalan niya, kaya siya po ang nasa katabi ko. Kasi yung um, um,
culture or like tradition ng ng BLDC is hindi ang mga facilitators ang magtatawag kundi bunot-bunot dahil again. Talaga. Yes See. po. Kasi leadership. So, parang you have to lead, not just them leading the BLDC, but us leading each other. So, yan po. Oh. Photo credit po kay Suri from our friend from Mongolia for this photo. Ayan, sinabi ko po sa kanila, isa-shoutout ko silang lahat sa mga ginamit kong photos dito. Opo. And balikan ko rin po dito, ito po, kuha po ni Moon ito from Myanmar naman. At yung mga nandito po sa gilid na yan, sa background, masasabi ko naman po later on. So, Okay. So, ayan po. Simulan po natin. Ano po ba ang ASBAY? Sino po ba sila? Kailan sila natatag? At paano sila natatag? So, ASBAY po is, again, the Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education. So, sila po ay isang regional network and currently po nasa 264 na civil society organizations and individual members yung meron sila ngayon in 31 countries po sa Asia Pacific region. So nandyan po yung Southeast Asia, yung Central Asia, South Asia, at iba't ibang parte pa po ng Asia. And kasama po dyan yung Init Philippines and then ang PRM. Ayan. And ang pinaka-goal po ng ASBAY is magkaroon ng right to education at ma-promote po yung transformative education and lifelong learning para sa lahat. Kasi ang education ay hindi lang privilege, kundi ito ay human rights itself. So, ayan. And natatag po ang ASBAY noong 1964. So, 61 years na po sila this year. Pero mas matanda pa rin po ang PRM. Kasi 1952 po ang PRM. Opo, 73 years na this year. So, ayan po. Ito, photo credits naman po kay Mutya. Ito po yung nagganap naming field visit po na within Negombo, Sri Lanka. Pinay siya, si Mutya? Hindi po. Siya po ay Indonesia. At kaya nabigay ko sa kanya na pag sinabi mo Mutya sa Pilipinas, right, class, ganon. Charm. Tuwa naman siya. So, magpa-trivia tayo. And then, dito naman po, ito naman po yung naging city tour namin sa Colombo. So, kuha po yan ni Enam from Bangladesh naman. Pero ang exact location ng training nyo ay sa Negombo, di ba? Yes po, Negombo. Which is another city. Opo, another city. Parang baba ng Colombo. So, southwest po ata. Yes, ng Colombo. So, ayun. And then, ayan. So, sa BLDC naman po, this year, ayan. So, kinuha ko yung 18 countries, 27 participants, 1 heart doon sa isa sa mga title ng tula na shinare po ng isa sa mga participants po ng BLDC kasi every day po from October 26 to October 31 may daily challenges po kami na dapat naming ma-accomplish within a day. Tapos, ayan. So, isa po sa mga daily challenges na yun is gumawa ng tula. At yung title niya po ay 18 countries, 27 participants, 1 heart. So, it touches our heart. So, kinuha ko na lang din. Hindi ko alam kung sino siya ang gumawa nun. Pero, shinare to ni Peter nung nag-share siya na ito yung pinakagusto niya, isa sa mga pinakagusto niyang tula na nasubmit sa kanya as daily challenge. So, at talaga? Opo. Pero may kwento din naman po yan. Si Peter po ay ang current president po ng ASBAY from New Zealand. Yes, New Zealand. Yes. Yes. Yes po. Ayan. So, 18 countries po yung nakasama natin sa BLDC 2025. At sa 18 countries po na yan, meron pong 27 participants overall. So, sa Pilipinas po may 2. Kung makikita niyo po yan, ito po ako from PRRM. And then ito po si Ate Mira from Food for the Hungry Philippines. Yes po. Okay. And first time po ng organization din nila na maki-join po sa BLDC. Right, At ang Food for the Hungry ay member din ng INEP Philippines. Yes po, yes po. Yes, ayan. And then ito naman po si Nadine, isa po sa mga facilitator po ng BLDC 2020. Very young Yeah, so 3 kaming taga Pilipinas.
Okay. Yes po. And then, itong photo naman po na ito, photo credit po kay Lahiro from Sri Lanka. So, ito yung time na may tea break lang kami, tapos biglang sabi, picture, oh, nandun ako sa dulo. Nagyayaya lang, ganon. So, ayan. So, pinag-usapan po namin sa first few parts po ng BLDC 2025, tong course po na to ay, of course po, what is peace? Kasi peaceful planet po ang isa sa mga nakalagay po sa ating tema. So, we identify and we describe peace as like individually and as an organization then na nire-represent namin. And then after nun, brainstorming and sharing. So, nagkaroon na po ng discussion proper na pinangunahan po ni Anita from India and Peter from New Zealand, yung SDGs and peace. Like, on the context of ASBE, what is peace? And then, pinakilala din ulit or inintroduce yung 17 SDGs at ano-ano sila. And then, of course, since ang ASBE po at ang BLDC ay focusing on adult learning education, so hindi mawawala yung pinaka-focus is SDG 4 and yung SDG 4.7 na SDG indicator for the quality education na goal. Ayan. And ang pinaka-pinpoint po sa SDG 4.7 is education is a human right. So, again, hindi siya privilege, kundi lahat ng tao dapat may access sa education kasi yan ay isa sa mga karapatan natin bilang tao, bilang mamamayan. Ayan. And, ayun. Batayang karapatang pantao. Yes. Basic human rights. Ayan po. So, ayun. Ayan, next naman po. Ayan, so sabi ko nga po, since Ay, ito yung boy mo? Yes po. Sige nga. Pinag-usapan like yung what is peace on our own and as an organization and with the context of ASBE na binigay din nila sa amin during the discussion. So, isa sa mga daily challenge po ay gumawa kami ng sarili naming mga tula. So, ako naman, sabi ko, sige, Tagalogin natin pero lagyan din natin ng English version para naman ma-appreciate nila. Ganon. So, ayan, yung tula ko po very short lang siya. So, pinamagatan ko po siyang kanayunan. Basahin ko po. So, sabi niyan, sa bukid man o sa paaralan, karunungan ang sandigan, sama-sama tayong kikilos upang buhay umanlad at umayos. Wow! Pwede ka nang makata! That's peace! Ayan, ang English version naman, yes, English version naman niya is, in fields of schools, our strength we find, in learning's light, all hearts aligned. Together we move with hope and grace to build a better, brighter place. Ayan. Ayan. So, ito naman kami during one of our workshops. Again, yung bestie ko. Si Mutia from Indonesia. Bestie. Naging bestie ko. Okay. Opo. Pero hindi kami roommate. Pero nagtapaka nga sila na, bakit sobrang close kayo, hindi naman kayo yung roommate? Sabi ko, siguro nag-click lang talaga kasi paras kami may Tapos sabi ni Kim Ann, lumapit siya si Kim Ann sana, pero in a positive way naman. Hindi kami pinapagalitan. Sabi niya, you guys are the loudest participants. Pero very active at the same time, sabi niya. Kasi may sarili kaming mundong dalawa. Oo. Nagtatawanan kami ng kung anik-anik. Pero masaya kasi po. And everyone is very active din doon. Like, wala pong tapon sa mga participants. Lahat po talaga. Tapon. Yes. And then ito naman po, walang photo credits kasi ako po ang kumuha dun. May cellphone ko ginamit. Ano naman po, pinapakita namin yung Thai baht. Kasi sabi ko, okay. For souvenir purposes po kasi. So, hiningian ko po sila ng mga currencies nila. Like, yung mga smallest bill lang. Sabi ko, for souvenir, di ko kayo makikiputang lahat. Ang ending po, ma'am, dapat ako lang yon. Lahat na sila nag-i-exchange ng currency bills. Yes. That's what happens. Naubos yung tig-50. Buti na lang ginawa akong tig-babariya yung 100.
Pero ang Ay, saya po. Burns, ituloy mo yung mga panunula mo. Eh! You show promise. Okay. Tuloy mo yan. Okay po. Siguro po mga caption ko 'to, Lana, charot. Yan. Ayan. Nice. Yay! And then eto naman po siyempre first day, like what is our hopes and our fears at the same time? Like, going there, lalo na may mga solo travelers din na pumunta lang sila mag-isa, like hindi sila kasama, Oh, wala silang kasama tulad ko po, na ang daming like you. nangyari. Oh. Opo, behind the scenes, charot. Buti po naisumbong ko na sa'yo kahapon, okey na po 'yan. Uh, Ayan po, so this is a grouping naman po like from per region, nga. So etong sa'min like Southeast Asia nag-groupings kami ta's yung South Asia yung gano'n po. So ayan, collectively ito po yung mga hopes namin in Blue na of course dahil nasa basic leadership development course kami to improve our leadership skills. And then since it will focus more on peace education for a peaceful planet, so peace building and social stability. And then, isa sa mga hope nila is makakonect din sa Donors for Fund Security pero it is not part of the course naman po. And then, of course, networking and exchange of experiences. Like, anong ginagawa natin sa ALE ng bawat organizations and share experiences like yung challenges and also successes. Yan. And then, understanding din po of ALE and peace building kasi mayroon po doong participants na first, parang bago pa po sa NGO, like nagwo-work sa NGO, like wala pang year, ganyan. So, they wanna understand more about ALE and peace building. And then, of course, going back with richer learnings na after ng BLDC, may madadala kami sa mga organizations namin about ano yung pwede natin gawin para mas ma-improve yung ALE initiatives. And then, tapos po, context of TAIL or Transformative Adult Learning Education. Yan, kasi hindi lang ALE, dapat transformative na din yung mga initiatives. And then, build a sense of belonging across the Asia-Pacific region. Ito, triple check na po yan, 100%. Kasi sobrang close na po kaming lahat. May sarili na kaming group chat. Ayan. And then, learn about global alliances and then new concepts and application of leadership and gender disability, environmental, and HR themes. So, yan po. Kasi in adult learning education, nandyan pa rin po yung gender inequality, yung hindi inclusive. So, yun, parang how to integrate all those things na kailangan nating i-consider. And then, yung fears namin, mostly is the communication, of course, language barrier. English is not our first language. So, minsan nagsa-sign language na lang din kami. Hindi, gestures lang pala. Ayan. Pero, fun fact na mayroong sign language teacher na nakasama namin din sa BLDC. Wow! Pero, so meron? Opo. Ho Chi Minh naman po siya sa Vietnam. Yes. Siguro po tuturo ko mamaya kasi naka-pink siya kanina sa cultural dress namin attire yan. So madaling ma-identify. And then risk of not meeting good people kasi nga po may mga solo traveler. So baka may scam whatsoever or like kung ano pa mangyari. So ayan, pero smooth naman po yung process kasi may airport transfer naman po going to the hotel and going back to the airport. So wala naman po. Safe naman. Tsaka grabe si Prabar, shoutout din po sa kanya, yung isa sa mga organizer po sa Sri Lanka natin. Talagang naging tatay siya ng lahat. Opo. And then, of course po, food, taste, or the coffee itself. So, since hindi masyadong familiar sa lasa ng Sri Lankan foods, pero na-enjoy ko po lahat ng curry nila. Opo. Pa? Yes! Iba-iba pa po yan. May chicken, beef, fish, pork, yan. Wow. And then, contextualizing education, yung fear nila na baka mabago yung, hindi naman very fear talaga, pero parang
gusto lang nilang makita, sana wala masyadong differences doon sa how they approach education doon sa ALE and sa TALE itself. So, ganun. And of course po, cultural differences kasi katulad na sabi ko kanina, 27 participants tapos 18 countries. So, magkakaiba talaga Yeah. yung kultura. So, ayan. And ways of engaging young people in an empowering ways. Kasi, um, Mm. ang mga nandoon po ay, ang pinakabata is around 23. Tapos, ang pinakamatanda, hindi na na-disclose, pero sila sila po ay mga nagtatrabaho with the young people, with the marginalized people. Alright. So, paano po nila Nice. ma-engage yun? And then, make sure na yung mga maituturo dito ay ma-localize na, ng lahat in their organizations going back. So, yun lang yung fear nila na um, wala pa silang ways ngayon how to engage the young people. Ganyan. Oh, okay. Yes. Actually, Burns, dagdag ko dyan sa kinukuwento mo na yon na hopes and fears kayo sa isang learner-centered na pag-aaral or training or workshop. Talagang very effective at kailangan talaga na magsimula sa ano yung expectations nung mag-aaral, nung matututo. Dahil hindi lang naman yan one way. Ang popular education is not just one way, it's really two-way. Everyone, hindi nga lang two-way eh. Multi-directional. Everyone learns from each other. So, yung understanding the hopes of and fears of each one helps facilitate the learning, the harmonious building of relationships. Yeah. Yes po. At dyan Yay. magaling ang Aspen. Ayun. Thank you, Ma'am Kai. And next, ayan naman po, like, of course, pinag-uusapan po what is TALE or Transformative Adult Learning Education. So, there are 4 skills na under po ng TALE, which is negotiation, advocacy, leadership, and communication. At lahat po na, ito pong 4 na to ay pinag-usapan po namin for those days po na nandun kami sa training na yun. So, sa negotiation, of course, like how we can really negotiate with the communities, with the funders, or with other agencies, with other NGOs, with the government itself, na hindi po na tawag dito, hindi po na isaalang-alang yung how we can achieve our goals in terms po sa initiatives po natin sa transformative adult learning education. And then advocacy naman, of course, para po kasi in the Philippines naman po meron tayong yung para sa mga out of school youths, yung ALS po itself. And then other countries Yes. kasi wala silang alternative learning system na batas na talaga Oh, na ano ng government. So what are the ways po na we can advocate, they can advocate on their country na magkaroon din ng ganung klaseng sistema yeah. para po sa mga gusto pang makapag-aral pero because of age and because of other circumstances hindi po nakapag-high school pero may sapat naman na po na experiences talaga to go to higher education. Ayan. And then Yeah. yes po. And then leadership naman po, of course, like how you can lead yourself and lead other people as well. So, if hindi ka, yung pinaka-takeaway ko lang dun, kung hindi ka nagpapa-lead, hindi ka magiging leader. Yun lang talaga yun. Mm-mm. So, kung hindi ka Mm. follower, hindi ka leader. And then, communication, mas nag-focus po ang course pagdating po sa AI and fake news and digitalization na Oh. nangyayari. Oh. Yes po. And there are a lot of takeaways actually po doon sa communication session kasi lahat lahat po kami parang um, may Facebook, may social media platforms, ganyan. Padamihan Yeah. ata sila ng active sa social media. Like, may isa doon, Oo. parang 9 social media platforms ang active Oh siya. my God. More than pa po yung iba. So, like, how we make sure po na we're sharing the right information, not fake news, not AI-generated content, na fact check po talaga kasi as ano po advocates po ng adult learning education at education in general,
is dapat we share the right information to our to everyone around us and dun po sa on the ground din po. So ayan. And photo credits po pala kay Lahiro again from Sri Lanka. Siya po ang pumitik niyan. Galing ko dyan. Ganda ko dyan. Ano ba yan? Oo, naka-sweatshirt. Jacket. Tapos po, And then action plan. yes, action plan naman po. Parang with all these things na ano namin, like what would be our action plan? Kasi the Okay. transformation starts with when you have an action plan. Ganon. So, ayun po. And dito naman po sa action plan, very specific sila. After 3 months, dapat may report back kami sa kanila on what we did in our community or within the organization in order for us to share what we've learned and ano yung parang application kumbaga kung ano yung natutunan namin attending the BLDC 2025. Yes. Ayan. And then, ito naman po. So, may presentation din po kami ng Transformative Adult Learning Education ng organizations. So, ang grupo po kaming 4, ayan. Ito po pala si Lan, yung sabi ko po from Ho Chi Minh, Vietnam, na marunong po mag-sign language. Teacher siya ng sign language din itself. Okay. Opo. Tapos, ang groupings po namin ay from Myanmar, si Moon, si Ate Mira from Philippines, ako din, saka si Lan from Vietnam. So, 4 kami. So, every group is merong 4 to 5 members. So, before kami nag-present, nag-share out muna kaming 4, like ano yung sa tingin namin na gusto naming i-highlight at i-present namin sa group sa lahat na ano namin na ginagawa ng organization pagdating sa transformative adult learning education. So nag-share out kaming 4 pero unanimous decision na yung kay Moon na kwento yung i-highlight namin at i-present namin. Kasi background lang din po, Moon is an educator na originally he is from Myanmar pero currently po naka-base siya ngayon sa Thailand. Yes, and ang focus niya po talaga is education in emergencies. Kasi with what's happening ngayon po sa Myanmar, there's something more in the country. So parang paano po niya ma-advocate at paano niya po make sure na ang lahat po ng mga tao, lahat po ng mga bata, lahat po na nandoon ay pinagpapatuloy pa rin yung pag-aaral nila. So, parang they created po an organization or like a grupo kung saan meron pong meron yung mga students po na yan ay pumunta po sa Pilipinas, sa Singapore, sa Thailand, sa Indonesia para magpakalat ganyan and go back to their hometown and then share out na they can still pursue their education kahit na sa anong klaseng sitwasyon. So yun po yung pinaka-context po ng story niya. I don't wanna go deeper naman po pero basta yun po yung context po ng ginagawa niya. Tapos yun po sinishare namin. So parang yan ako as Thai person ganyan, Thai student ganon. Yan, sa mga pictures na yan. And we've shared po talaga na paano naging transformative yung ALE na ginagawa nila kasi para po siyang ginagawa po ng TVS, ng Thai Volunteer Service, yung isa po nating partner sa SLI, Life Network Nation, na parang going back to your hometown. Parang ganun po. Na going back to your hometown, dun ka mag-build or mag-educate at i-pursue yung education for your communities kasi again education is a human rights. So yun po yung ginagawa nila. And then currently din po para din siyang nag-virtual may virtual university po sila na binild din na pure online lang po talaga pero ang pinaka-focus po ng pinag-uusapan doon is yun nga, 2 things, yung education in emergencies tsaka po yung how to give back to your hometown, parang ganon. Wow. And how to make sure na may susunod sa'yo after mo, ganon po. So may second liners. Right. Anong level yun?
Anong level yung kanilang virtual school? Ang alam ko po is hanggang Anong higher age? wala pong specific age pero higher. Ah, Mm. ah, 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 Yes. ah. Ah, nice. Yan. Nakuha ko nga rin po yung pangalan ng university nila, School Virtual nila. Education Ah, ah. University. Yes po. Mm. May Uy, ano, wow. may Facebook. Pero of course, di po sila masyadong active on posting such things kasi again, it's education emergency. Oo, So, yun po. Very ano po oo. sila. And photo credits po ulit nito kay Suri. Siya po nag-pictures nitong lahat. Ayan. Balikan ko lang yung kwento Yes kamo po. Berna ni pangalan niya yung Moon. sa Myanmar, Moon. Moon. Mahalaga sa kanila na may connectivity, na may 'di ba? May internet connection sa lugar nung kung saan yung mga students na nandun sa naka-register or naka-enroll dun sa virtual university nila. Okay. Yes. Okay. Okay. Dami ang grr. Ayan. Ito naman po yung, kung tama ako, this is day 3 po namin. O saan nagkaroon po kami ng field visits. So, hinahati po kami sa dalawang grupo. Of course, isa lang naman napuntahan ko. So, ito po napuntahan namin ay within Negombo lang din po. Kasi yung isa ay sa Colombo pa. So, pinili ko po ito na organization kasi it speaks so much po about us din po as PRM kasi nakafocus po sila doon sa marginalized youth, women, and the communities itself. Nandyan po sa communities, nandyan po yung coconut farmers, yung fisher folks, and since malapit lang po talaga ang Negombo sa coast. So, yan po. And ang pinaka Oh. motto nila siguro, I would say, is with the people, for the people. And biglang may ano sa utak ko na, same sa credo ng PRM. Our credo. Oo. So sabi ko, ay ito po. So sabi ko, parang shinare ko po sa kanila rin to somehow. Like, lalo na sa kay Okay. Yaren we have we have the same parang pananalig or like credo in RR. Like, go to the Nice. people, live among them, learn from them, plan with them, work with them, Oo. work with what they know, build on what they Ah, have. Teach by showing, learn by doing, not a showcase but a pattern, not odds and ends but a system, not piecemeal but integrated approach, not to conform but to transform, not relief but release. Yan. Pero mas nice. bet May ko po kanta ng yung Berna, ha? kanta. Kailangan kong, Oo. kabisado mo ma, Matutunan. ano yung tono? Go to the people, live among them, learn from them, plan with them. Ganyan. Hanggang sa Okay. not to conform but to not relieve but release. Yan. Okay po. Sige. Anuhin ko po yan. Next Ay, ko po. Bern, balikan mo yung previous slide mo. Saan, anong venue yan? Anong building yan? Anong structure? It's a normal po na structure na building lang talaga kung saan sila nagmi-meet po. Yung mga So parang organization. office meeting. Venue, yes po. Office meeting venue. Pero hindi lang po yung organization yung nandyan. Meron din pong ibang other organization yun sa transport, yung sa iba pa pong organization. Parang shared po siya na facilities. Tapos, yung taas po yan, nakikita niyo po, NIPA hat, yan silang lahat. Pero Yes. if you also check po yung symbols dito po sa, dito, itong part na yan. Right, That symbolizes the diversity of the community na i-engage po yung organization. Yes. Yes, the okay. religion po itself, like Christian, Islam, Muslim, and nalimutan ko po yung isa. Yun. And humanga po kami sa kwento nila kasi nga paano nagkaroon ng social cohesion kumbaga sa kanila. Knowing that they Na have iba-iba sila. beliefs. Yes po, they have different beliefs, culture, and upbringing at the same time. So, yun po na ikukwento po namin later on. Namin kasi naka-video po yun. Okay.
Ayan. Tapos, nilagay ko lang din po yung Tagalog version kasi Yung Tagalog, bet na right. bet ko po yung Tagalog version ng credo natin. So, pananalig sa pagbabagong tatag ng kanayunan. Sana maging Makata na ako. Try ko, ma'am. Try ko, ma'am. Magtungo sa Yes. sambayanan, sa kanila makipamuhay, sa kanila magsipag-aral, makipanday sa balakin, makiisa sa gawain, magsimula sa dulong bayan, magtayo sa nilang bayan. Muti ka na. Ipakita ng maituro, gawin ng matuto, hindi palabas kundi huwaran, hindi sapalaran kundi pamamaraan, hindi pagbubukod-bukod kundi pagbubuo, hindi pakikibagay kundi pagbabanyuhay, hindi lamang kawang gawa kundi paglaya. Bet ko yung last part. Yes. Ganda. So, eto na po ata. Eto na po yung video kung saan shinare po namin Okay. insights namin from the field visit na ginawa po namin that day. Tapos may 3 questions po kasi kaming kailangan sagutin, assignment namin going back, gano'n. So, ayan, sasagutin po namin through this video and video credits po sa JK. Ano nga ba yung JK? Jabaduwanda Kendraya. Yan. I hope I pronounce it correctly. Pero basta po, JK in short po yung So, ito na po yung video. May Okay. ito. I hope you're ready to listen us. The organization that we visited today, the name of our organization is Janawaboda Kendra. Yeah. I think it's worth to mention that this organization is already 45 years old, and we can clap and support. I think everybody was impressed with the work that this organization has already done, and on the ride back to hotel, everyone was discussing, like sharing their ideas, like the insights of like after the session. Thank you for your work. We all appreciate your effort. So let's start with the first question. What impressed or struck you the most? Good afternoon, everyone, and it was an amazing visit, actually. We are not shy, we are just a little bit enjoyable for you to laugh. So, we have several questions, and sir, you are here. Even more power to you. You are working since 45 years in field grassroots level, and the thing which inspired me, because I'm working on behavior change in my community, the topic of inclusion, to include people with different faiths, different religion together. It's very difficult to gather them regarding safeguarding risk, and you are working on them. And the main key point is the citizen-state engagement, to engage community with state, as you were before earlier, that the dialogue you are conducting between government and community with 40 to 49 people with local government. So we learned a lot, and as we visit, our aim was to learn and to implement in our community. So I think for me it's a lesson learned today, and the dialogue and the one point you discuss regarding impact and success, how to measure impact in our community. So the dialogue and monthly meetings you conducting with your supervisor and other people. So that these are the things which inspire me and which impressed me a lot. So it was a great visit. We very much inspired. We appreciate your work. We admire your work. Thank you very much.
I would just like to supplement. It's a really very thankful, Sir Nimal, for your challenging and very. You have done a very great job, and Pradeep, head of the organization, we are really very thankful to you. So for Jasmine, this is Jasmine. She is a homeless woman, and she can speak Tamil, but because of the communication problem barrier with the other community who speak singular language, she intentionally learned singular language to communicate with the other community. So she is now the translator of the Tamil language, and because of her, she's played a very major and important role to bring together the two communities. So communication is bringing a very important role to bring together. So communication only brings trust, faith, and understanding among the community. So this is a life example played by Miss Jasmine, and the group has played a very important role in bringing up all the communities regardless of caste, creed, community. Thank you. One thing I impress about the most is when we're talking about the social cohesion, the parents are already understand about that and already implement their parenting style. And one thing the share story is, that the parents are already know what the children learn in the school, and then they create a platform to apply what they have learned from the school to deep understand the social cohesion. As we all know, that Sri Lanka has a very diverse the Christians, Christian, Buddhist, Muslim, a lot of the religious, but the parents already applying their parenting style. That is one thing I admire. And then another one is the women leadership. When we have meetings, when we have a meeting today, lots of mothers are presenting their experience very bravely and very good. Even they cannot speak in English. They are very confident to share their story, and then they ask to translate, and then community are willing to translate. So that's the one thing. Thank you so much. Let's move to the second question. New understanding about the context of adult education and lifelong learning in Sri Lanka. Yes, so we're very, very interested to learn about this, that they have a creative approach on how to actually engage the community. And they're not just, relying on biglang nag-loading nung ako na. Pero, yes po, yung context po, parang shinare ko po dyan na nagkaroon sila ng creative approach para i-engage yung community. So, meron po silang art competitions, street performance, drama in the street. Yan ang gusto ko. Oo. Tapos, pagka may festival, talagang pabunggahan po sila, yung ganun po. So, yun po yung context na sinasabi ko dyan na ayun na yan lang. Umulit na siya. Basta po yun. And then, isa pa po doon is kapag nag-build din po sila ng city boys na tinatawag nila. So, grupo po yun ng mga kalalakihan na
gumagawa po ng cleanup drive na nag-start po sila nung bata pa lang sila na hanggang ngayon po na matatanda na sila pa rin po yung nagli-lead for the cleanup drive. Yes po. Like sabi ko, ay, insider joke na namin to ng mga nakapunta sa JK organization. City Boys. Ayan. Ilan sila? Mga ilan? Yung ano po, yung organization or yung Yung City Boys. madami po sila kasi nagsimula lang po sila ng mga less than 10 na mga kabataan nung panahon nila, nakabataan sila. Tapos ngayon po, lumawak na sila ng lumawak. Tapos may mga kabataan pa rin naman po, pero yung original nandun pa rin talaga. So, Nandiyan pa rin. Ang cute naman. As yun yung City Boys. Tapos yung sa mga ano naman po, yung sa mga homeless people, especially yung mga women doon, yung sinasabi nga ni Moon, ito si Moon, ito. Siya si Moon, na yung mga kababaihan ay empowered and they're very, very ano na po, interdependent. And may woman leadership po talaga doon. Tingnan ko. Ayan. May woman leadership na po talaga doon kasi yung JK po, itong si Janawa Boda Kindraya, sila po yung mga nagko-conduct po ng leadership programs sa mga kababaihan na homeless. Opo. And then through those ano po initiatives na ginawa nila nakapabuhay po sila ng organizations ng mga homeless people at nagkabunga po sila ng mga leaders kung saan yun nga po si Jasmine yung kinukwento po ni Bembem from India na sila po siya na yung nagiging translator ng from Tamil to Singha na language para ma-communicate po and then ma-share po nila kung ano yung magiging next steps nila. And then economically interdependent kasi sila po mismo nag-share ng expenses sa mga art competitions. So hindi lang po sila nakadepende sa or reliant po doon sa mga funding agencies, kundi sila po mismo nag-raise po sila ng fund for themselves para ma-sustain po yung operation nila na every month magmi-meeting tayo tapos ito yung gagawin nating program or ito yung gagawin nating activities, yun po. And actually may mga shinare na ano po sila na videos nung samples po ng mga drama nila in the street, yung art competition, yung hindi lang po namin nakuhanan ng video kasi medyo malabo rin po yung napakita nila sa amin. Pero yun po yung ginagawa ng community and ngayon din po yung community, yung mga homeless people po, yung president po na yun, na babae, hindi po si Jasmine, wala lang po dun sa video. Pero yung isa po doon is siya na po yung naglalabi sa government na sila, like bigyan na sila ng lupa, bigyan na sila ng gantong mga pangangailangan nila within their communities. And they know how to advocate na po. So parang may nakaupo na rin po sa kanila doon as councils po doon sa kanila na from the homeless people organization po. And yung JK, sila yung support talaga, back and support nung homeless people organization na yun. Makapacitate pa sila, mas matuto pa sila. And thankful po yung mga kananayan at yung mga homeless people po sa JK kasi nga yun yung ginagawa nila all throughout the years. So, ngayon po, lumawak na rin po yung nila, yung, kasi for 45 years, yun po. Parang nag-start po ata sila nung nagkaroon po ng tsunami sa Sri Lanka. And isa po ang Negombo sa po talaga nung time na yun. So, yan po. Or parang doon po nagsimula na i-extend po nila yung sakop nila sa homeless people. Tapos, ayun po, ito po yung sinasabi Uy, ko. Burns, meron ka pang 10 slides, Mabilis na to, ma'am. Ito na. Okay. Ayan, so, I want to hear everything. Yes, ayan na. Education in emergencies, ito naman po yung parang
cases lang po na shinare nila sa amin, pero I don't wanna go deeper naman po. Sa Myanmar po, again, yung mga kabataan doon ay na-empowered sila na i-continue yung education nila despite po sa ongoing war. Sa Afghanistan Okay. naman po, Yeah. ginagawa pa rin po nila na i-empower po yung mga kababaihan to pursue higher education despite all limitations. Kasi po kapag sa Afghanistan po kailangan may kasama kang lalaki, yung uncle mo ba yan, kapatid mo, asawa mo, para to go to other places, yung ganyan. Sa Sri Lanka naman po, focus po nila sa education and emergencies is yung sa mga marginalized communities po. To help them, help yan, hindi help. To help them be empowered kasi malayo Add po to talaga. Opo, help po yan. Malayo po talaga kasi sila sa kabihasnan, yung mga marginalized communities po nila doon at wala po talaga silang access maski clean water po. So, yun po yung focus po ng Sri Lanka sa education and emergencies. And nilagay ko lang po dyan yung nasa yung Right. kaangkla po sa ASBE na sinusulong nila na education and emergencies, yung rights within education, right to education, rights through education. So, ayan. Ayos. Ayan po. And other discussions po namin, of course, nandyan po yung advocacy, tapos nandyan po yung youth action research, and of course, Right. leadership skills din po. Yung sa youth action research po is nakapagtayo po yung mga kabataan ng library doon sa marginalized community na malayo po talaga sa kabihasnan. Parang in relation po doon sa shinare po na case ng Sri Lanka regarding po doon sa education emergencies. So yun po sila, tas nakalikom sila ng mga books para ilagay doon sa library. Tapos yun po yung naging successful nila na initiative. Ang galing. Ito naman. Ano to? Itik-itik? Itik. Abe. Poktan. Ayan, so parang nung sa culture performance na yan, like within the day lang din kami nag-practice ni Ate Mira. Pero sa naman po namin, sa performance na yan, may sumali din naman sa amin right after. So, ayan. Come on, let's go. Girl power. Go power. Go Power Ranger. Yeah. With feathers. And go. Yeah, right. Third question. Yeah. Ay, sorry. Come on, let's go. There are questions po kasi doon kasi nagkaroon po kami ng city tour sa Colombo. So, syempre, di lang naman yun. So, anong reflection namin doon? So, yung una po dyan, yung may money dyan, we contributed to the, Sri Lankan economy. Ganon. Kaya namili kami ng kung anik-anik. Tapos, yung parang best thing na hindi namin makalimutan is yung naka-attend yung isa naming kagrupo sa isang Sri Lankan dinner, family dinner. Ganon. Kasi may friend siya, tapos in-invite siya to join. Tapos Nice. last naman po yung parang hindi namin makalimutan na experience na dadalhin namin is yung mask performance po during the cultural performance ng Sri Lanka itself. Kasi yung Mask, as in mask. Mask. Ang pangit po ng mask. Pero it represents the evil spirit. Tapos with the sounds para palayasin yung evil spirit. So yun po yung namin. They make fun lang kasi drawing, ganyan. So yun po yung My name is Anna, and being part of BLDC Parang sound burns. inspired me to become a champion of peace. Through the program, I Again it. learned how to Ayan po. negotiate with Ay lang. Ala siya. My name Eto is po. Anna, Habang and naggaga... being part of BLDC fully Ayan. inspired me to become a champion of Wala peace. pa rin. Through the program, Mahina. I actually learned how to negotiate with empathy,
lead with purpose, and listen with understanding as well. Mahina. And the field visits that we had, like in GK, showed me how peace really starts in our communities, and especially when we work together and care for one another. So this BLDC 2025 helped me see that even small acts of kindness can create a big change. And I'm proud to carry these lessons as I continue to build peace wherever I go. So, maraming salamat BLDC 2025. Mabuhay kayo. And feedback ko po yan sa BLDC as one of the daily challenge po nila. Daily challenges. So, Pwede ka rin mag-newscaster, oh. ang dami ng persona. Ito naman po yung yung video na ginawa po ni Sarvinos. Opo, just to thank the facilitators ng BLDC and those participants po ng BLDC as well. So, ayan. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing. What's the first word that comes to your mind when you hear BLDC? Leadership. Exciting. Hope and cooperation. Unforgettable. How did you feel on the first day? Nervous. Really exciting. Hot. Yeah, hot weather. Happy. What was your favorite BLDC moment? Icebreakers. Tea break. It was anticipation. It's something special. What did you learn not from session but from people? Communication. Friendship. Inspiration. Encouragement. Describe BLDC with your face. Describe BLDC in a dance move. Mili, 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 mili. Patia, patia. Breaker po yan. Rupati. Led by Rupati. Hehe. yan po ay yung Tajik cultural dance. Yan po ay Timor-Leste cultural dance. What will you take home from BLDC? Knowledge. New friends. Peace. Feeling of fulfillment in this hari. Yan po. Ganda, ganda siya. Education. Tapos, Of education is that actually you don't learn about something, you learn with that group. You are already involved in that space. You know that lived experience. You already are part of the story. Ayo, ayo, ayo,
anak po nung isa sa mga facilitators na si nakalimutan ko. Sino nga ba siya? Yung little girl. Yes. Ayan po. And then last po na daily challenge is message for the youth. And context po is Filipino youth, like youth from your country. Yun po yung ano. So ito po yung letter ko sa kanila. Words of encouragement. Siguro. Basahin ko po na mabilisan. We believe in you. You are the hope of the Philippines and the heart of every community. The future of our villages, towns, and cities depends on your dreams, your ideas, and your love for others. Life may be hard sometimes, but don't give up. Learn from every challenge and keep moving forward. Help others when you can and take care of the world around you. Even small actions like being kind, planting a tree, or helping a neighbor can make a big difference. The Philippine Rural Reconstruction Movement is proud of you. You know you can build a better, fairer, and greener Philippines. Keep believing in yourself. Keep believing in our people. Mabuhay ang kabataang Pilipino. Pwede na talaga. Pwede na maging ano. Berna for president. Ay, ng ng youth group, ng youth association. YA na ma'am. YA. Oy, thank you Berna for sharing pagkwento ng iyong experiences sa BLDC na inorganize ng ASBay. I know it is an experience. It is quite an experience for someone like you, no? To meet different people from different cultures, different countries. Kita nyo naman dito sa picture na ito. And to be in a different place in this point in your life. Yeah. Yes, love talaga. Love all around. Okay. So, salamat ulit for sharing this experience. I know it's overwhelming talaga yung pakiramdam na para mula sa BLDC na yan. Any last words? O yun na yun, message to the youth. Wala na po. Opo. Sepangs na lang, ma'am. Yeah. Sepangs. Separation anxiety. Yeah. Nga pala, Burns, sino ang local host organization na member ng ASBay? Meron. Or yung po. JK yon? Hindi po. CED. I forgot the, ano ba yung totoong pangalan? Community Education, something like that. Opo. Like Coalition for Education. Yes. Okay. Oo, kasi yung nag-host ng mga BLDC sa iba't ibang bansa, member ng ASBay yan. So, ayun. Okay, thank you din sa ASBay. Okay. Bilang CED? Hindi, yung NOAA tsaka yung hazard yeah, right. Oo. Yun nga. Oo. Bilang bago natin i-close tong episode na to, paalala lang po at konting tip mula sa amin po ni Berna bilang paghahanda hindi lang kay Uwan kundi sa mga iba't ibang panahon na dadanasin natin sa mga susunod na buwan at taon na sana ay maganda. Pero may mga pagkakataong hindi masyadong maganda. Opo. Yan. Kami sa inyo na pinopromoting a government agency like the OST at saka yung University of the Philippines Resilience Institute, UPRI. Isa po itong NOAA. Ano nga yung NOAA, Burns? Yan. Nationwide Operational Assessment of Hazard. NOAA. So makikita nyo po dito, itong pinapakita ni Berna ay kung may bagyong dumarating, yung kanyang trajectory at oras at lugar kung saan siya dadaan at tatama. Nakikita rin po sa NOAA yung ano-anong hazards ang posible sa inyong kinalalagyan or sa inyong kinatitirhan o kung nasaan man kayo sa bansang Pilipinas. Yan po yung NOAA. Know your hazards ang kanilang At ito yan, yung accumulated rainfall, pinapakita po niya, temperature, at saka wind speeds, etc. At saka yung track ng mga bagyo. Yung isa naman po ay yung Hazard Hunter PH
Makikita nyo lang po ito sa browser. Yung NOAA ay may app. Itong Hazard Hunter, hindi ko sure kung may app. Baka may app na rin ito, no? Pero pinapakita rin ito yung hazards na posibleng na posible na ma-experience sa inyong lugar, kung saan man kayo nakatira, na iba-ibang uri, no? Volcanic, hydro, seismic, etc. So, tip lang po na sana ay nasa cellphone ninyo, bukod sa Facebook, bukod sa Instagram, ay may app din po kayo nitong NOAA or Hazard Hunter or pareho. Yan lamang po ang ang aming tip sa gabi ito. At muli, bago tayo magsara, Burns, pasalamat sa mga kasama natin dito sa Senior City Kwentuhan. Of course, yung ating original host, sina Sir Ed De La Torre at saka si Ma'am Girlie Villariba, ang ating technical support, si JM, at ang ating mga artistic support, si Andy at saka si Richard. Si Richard ang gumawa ng ating poster sa gabing ito, sa episode na ito. Okay. Okay na ba tayo, Burns? Opo. Thank you ulit. Thank you. Salamat din po sa BLDC Fam 2025. Shout out sa inyo. Sa Ashley. At sa Ashley po. Ayan po. Thank you, Ma'am Kai. Bye-bye. See you again. Good night. Magandang gabi po sa lahat.